Magandang araw po sa inyo lahat, isang panibagong reaction video na naman ang ating pong gagawin ngayong araw na to. Mula po ito kay Melvs Castle. Ang title po nito, Mauning Iyak, Barko ng China Wasak na UP. Made in China kasi. Actual na video inilabas ng China Foreign Ministry. Nasa description po ang link ng video ni Melvs Castle para makapag-subscribe po kayo sa kanyang channel. Huwag nyo rin sanang kalilimutan na mag-subscribe sa aking channel para ma-update kayo kapag naglalabas tayo ng ganitong reaction video, and like this video kung magugustuhan nyo po ang ating reaction video. Simulan na natin to. Let's do this. Talagang pumalag at lumaban ng PCG versus China. Oh? Narito ang actual videong pinalagan talaga ng Philippine Coast Guard ang China Coast Guard. Mula to sa Chinese Foreign Ministry. Itinanggi kasi ng China ang Chinese ang nagpalala ng tensyon. Ang tunay raw na nagsimula ng gulo ay ang Philippine Coast Guard. Hindi ka pa ba nakasubscribe sa aking channel? Dapat mag-subscribe ka na. Kasi road to 100k subscribers na ang ating channel. At kapag na-reach natin ang 100k subscribers, magkakaroon tayo ng cellphone giveaway. Kaya stay active, like our video, syempre share this video and always subscribe. Mag-iingat po kayo lahat. Maraming salamat. Back to the video. Sa actual video, makikita na ang Philippine Coast Guard ship ang unang bumangga laban sa China. Uy, nako, kung ito ang ating barko, tayo nga ang unang bumangga. Kung ganon, no, kudos po. Kudos sa Philippine Coast Guard, sa PCG natin kung totoo to. Kasi medyo skeptical po talaga tayo pagdating sa mga sinasabi ng China. Alam kasi natin na taliwas ang kanilang sinasabi sa kanilang ginagawa. Pero kung talagang tayo ang unang bumangga sa Chinese Coast Guard o sa kanilang barko, malaking kudos po sa PCG. Matagal na po yan na dapat nating ginawa ang pagganti dyan sa mga pesting Chinese na yan. Makikita rin na wasak ang unang bahagi ng China Coast Guard. Sa iba pang video, gumanti na ang China Coast Guard laban sa PCG. For sure na pikuntong mga Chinese. Kita rin na parang natataranta ang China. Di siguro inaasahan ng China ang papalagpayo sa kanila. Ayun na nga, kahit tayo nga lang, di ba? Tayo lang mga ordinary mamamayan na nag-aabang dito sa mga nangyayari na to. Diyan sa West Philippine Sea. Nanggigigil na tayo, napipiko na rin tayo eh. Paano pa kaya ang ating Philippine Coast Guard, no? Malaking kudos po talaga. Sana po totoo talaga to na tayo ang unang bumangga sa CCG, no? Palakpakan natin yan kung totoo talaga to. Matagal na pong yan ang gusto natin gawin para po maramdaman naman po talaga ng China na hindi po tayo basta-basta bidubuli-budi lang. Kudos talaga kung totoo po to. Sana totoo at palag-palag na po ang Pilipinas. Mabuhay ang Pilipinas. So nangangahulugan na may posibilidad na totoo talaga ang sinasabi nitong si Mao Ning. Pumalag ang PCG at nilabanan sa banggaan ng China. Yes! Kung ako ang tatanungin, tama lang sa inyo yan. Tama. Haharang-harang kayo eh. 8月19日，菲律宾两艘海警船未经中国 On August 19, two Philippine Coast Guard vessel without permission from the Chinese government. Grabe. Talagang pinapangatawanan po ng mga pesting mga Chinese na to na kailangan natin magpaalam sa kanila, no, sa Chinese government tuwing maglalayag tayo dyan sa West Philippine Sea. Sa ating teritoryo ha, grabe. Hibang na po talaga ang mga na to, mga Chinese na to. 政府允许擅自闯入中国南沙群岛仙滨江附 Intruded in the adjacent water of Xiangbinjiao or China's yeah, whatever. And disregard to China Coast Guard discussion and warning. Isipin niya yan ha. Tinatanggalan talaga tayo ng karapatan dyan sa ating teritoryo, no? Ay, talaga. Tama lang po talaga na kung totoong tayong unang bumangga, dapat lang sa kanila yan. Sana magdire-diretso po kung ito ay totoo. Hayaan nyo silang mangisay sa galit. 而且不顾中国海警船的劝阻和警告，以危险方式故意冲撞现场执法的中国海警船。 Acted dangerously by deliberately ramming the Chinese Coast Guard vessel that was carrying out law enforcement operation. Sana nga totoo, no? Kasi talagang ako, alam niyo naman po ako, no? Skeptical na ako sa China kasi yun nga yung sinasabi ko sa inyo, minsan taliwas po talaga. Mas maraming taliwas sa sinasabi nila sa ginagawa nila. Pinipake news po talaga lagi tayo ng China. Well, sana totoo na tayo ay
gumanti na talaga dahil hinarang tayo di ba? Dapat lang talaga na banggain sila. Yun nga lang po, kung ganito po ang magiging sistema, naku, maghanda-handa na po tayo ng napakaraming barko, baka magkabutasan tayo ng magkabutasan ng barko. Alam naman po talaga natin na lugi tayo sa sobrang dami po ng barko ng China. Pero sa bright side po tayo, kung talagang nangyari po to na tayo ang unang bumangga, malaking saludo at kudos sa mga PCG natin. Sabi. Nakakaano ng ano yan pagka Pilipinas natin, no? At last, gumaganti na po ang Pilipinas. Palag-palag na tayo. 造成双方船只发生碰撞的责任完全在菲方。中国海警依据国内法和国际法，对菲方船只采取必要处置措施。 Grabe ang kapal ng mukha nila no, na magsabi ng ganyan, no? China Coast Guard took necessary measures in accordance with domestic and international law. Wow! Wow, man! Kala mo talaga mga ano no, mga sumusunod sa ano, international law, sila nga ang unang-unang lumalabag sa UNCLOS. Binabaliktad na po tayo, ganyan po talaga ang China. 现场操作专业、克制、规范。我想强调的是，鲜滨礁是中国南沙群岛的一部分，是中国的部 It 分。 has always been China's territory and grabe, teritoryo daw nila. Napakatindi talaga. Wow ha. 也是无人岛礁。菲方派海警船轻闯鲜滨礁海域，企图向在鲜滨礁卸图滞留的菲律宾海警船实施补给，谋求实现长期存在。菲方此举严重侵犯中国主权，严重违反南海各方协 Lagi na lang tayo, no? Yan talaga pinangangatawan nila yung ano, no? Declaration of Conduct of Parties in South China Sea. Samantalang sila, hindi nila nirerespeto yung UNCLOS, yung mas matindi. Diba? Pati po yung ating Arbitral Award na napanalunan natin 2016, na teritoryo natin yan. Legal tayo, nasa legal tayo. Ito talaga lagi nilang pinanlalaban ng Declaration of Conduct of Parties in South China Sea. Yan talaga. Pero sila po ang kauna-unahan at matagal nang dumalabag sa international law. Alam na alam po natin yan. 行为宣言的规定，严重危害南海和平稳定。中方对此 Puro sila threaten the peace and stability in ano talaga. Lagi na lang sinasabi nila yun. No? Pero sila po talaga yung lumalabag, hindi tayo. 坚决反对，将继续依法采取坚决有力措施，维护自身的领土主权和海洋权利，维护南海各方行为宣言。 Pero hindi init ang tensyon kung walang nagpapainit nito, di ba? Tama. Kung unang-una pa lang hindi na humarang ng China Coast Guard, hindi sana nagkagulo at nauwi na naman sa bangga. Tama. At ang dahilan ng China ba't tayo hinarang? May report daw kasi sa mga Chinese na gagawa ang Pilipinas ng outpost sa Binasur. Grabe, no? Ang sa akin lang, saan nila napagkukuha yung mga ganyang informasyon? Ibig sabihin lang po, kung sila ay may napagkukuha na ng informasyon, meron pa rin po talagang spy sa loob po ng ating bansa. Real talk yan. Sana maano na yan, mahuli o makulong yung mga spy na nandito na po sa Pilipinas. Kasi yung mga ganyang first hand na ano no na information, ang dali nilang nakukuha. Hindi mo alam kung saan nila nasasagap yan. Which is, pwedeng sabihin natin na invento lang nila yan para siraan talaga tayo. Pero, merong pinanggagalingan talaga. Hindi naman basta-basta siguro sila gagawa ng ganyang bastang usap eh. Kung walang source, di ba? Ganun po yun eh. Common sense lang. Kung saan 4 na buwan nang nakatambay ang dambuhalang barko ng Philippine Coast Guard. Pero ang totoo, magre-resupply mission lang sa iba pang stasyon ng AFP. Masyadong kabado ang China. Kinakabahan baka unahan ng Pilipinas magtayo ng outpost sa West Philippines. Isipin yun, no? Tayo, meron lang tayo yung BRP Sierra Madre, tapos yung Teresa Magbanwa, yung kailan lang na inano natin doon. Sobrang silang nanginginig sa, hindi mo alam kung takot o nangangamba talaga sila dahil meron na naman tayong barkong nandiyan dyan. Yung konting galaw natin, konting kibot natin, ikot ang puwet nila, no? Ganun sila eh. Kasi alam nila na mahihirapan na silang sumalisi sa atin, no? Na pwedeng nakukuha na nga tayo ng natural na yaman natin dyan sa ating teritoryo. Yung mga langis, yung mga methane gas. Alam naman natin mga plano nila dyan eh. At yun nga, wala naman tayong artificial island dyan. Sila nga yung maraming artificial island natin na yun. May military bases na nga sila dyan eh. Sa malapit sa Pag-asa Island eh. Pero, bakit takot sila sa galawan ng Pilipinas?
Well, kung talagang pumalag tayo, no, dito sa ano na to, sa tagpong to, sa West Philippine Sea, at unang-una tayong bumangga. Sana rin na yun nga, magpasama na rin tayo sa US, at banggain na naman natin yung mga yan nang magkaalaman na. Ayaw po natin ng gera, no? Ang gusto lang po natin mangyari ay maramdaman naman po natin na tayo po ay pumapalag. Dahil sobrang tagal na po tayong nagtitimpi. Sobrang tagal na pong nasasaktan na po tayo, may naputulan na ng daliri at marami pa pong ibang nangyari. Lahat na po ng hindi maganda ay sa atin po nangyari. Talaga pong pinoprovoke tayo ng China. Pagdating naman po sa balita nila, tayo din nagpo-provoke. Tayo yung sinisiraan nila. Pero sila naman yung gumagawa ng pananakit sa atin. Sana po talaga, magdire-diretso na po, na pumalag na po tayo. Yung sinasabi ko nga po noon na mungkahay ko, na kahit po water cannon, pumalag tayo. Wala pong masama doon, para lang po maramdaman ng China na hindi tayo basta-bastang bansa at hindi sila matolerate. Maninibago po talaga sila kung talagang papalag tayo. Sana maramdaman talaga ng China na hindi basta-bastang bansa ang Pilipinas. Kinakabahan ba kaunahan ng Pilipinas magtayo ng outpost sa West Philippine? That short video does not tell the entire story, no? It's a spliced video, it's a misleading video. It again shows China as the benevolent actor here, no? We again condemn this deliberate attempt by the People's Republic of China. Ayun no, sinabi niya, 'di ba? Parang in-splice ba yung mga aktor talaga dito, yung mga Chinese, no, yung mga yan, mga gumagawa ng kwento. Kaya po ako skeptical eh. Pero sana nga talaga, totoo talaga na tayong unang bumangga, no? Dahil matagal na po tayong gigil sa mga Chinese na yan na ginagawan tayo ng hindi maganda dyan sa West Philippine Sea. Real talk yan. To change the narrative and create their own scenarios of reality of what happened. Therefore, we can just assume that the Chinese government thought that those 44-meter vessels are really intended to reinforce our presence in Scottish Shoal. But for the information of everyone, this 44-meter vessels is just going to carry out a routine resupply operation for our Coast Guard troops. Saka ang sa akin, no, wala silang pakialam kung anong gawin natin sa ating teritoryo. Real talk lang po yan, wala silang pakialam. Bakit sila gigil na gigil sa atin dyan, sa galawan natin dyan sa West Philippine Sea? Eh, nandoon lang naman tayo sa teritoryo natin. Samantalang sila, ang layo-layo ng bansa nila sa atin, pati yung mismong teritoryo natin ay kanila daw. Malaking kalokohan, di ba? Dapat doon na sa EEZ, ito yung bansa nila halimbawa. Dito lang yung EEZ nila. Kaso, buong West Philippine Sea ay inaangkin nila dahil doon sa imaginaryong 10-dash line nilang kalokohan nila na yun. Natatawa po ako kasi talagang naninindigan sila na buong West Philippine Sea ay kanila. Isipin nyo, lahat po ng bansa nakapalibot sa West Philippine Sea. May mga kanya-kanyang teritoryo yan, hindi lang po tayo. Lahat po yan ay pumapalag talaga at talaga may say. Kasi alam din nila na meron din talaga silang teritoryo dyan sa West Philippine Sea. Hindi po China ang nagmamayari ng buong West Philippine Sea. Kaya talagang ang China, makakalaban po lahat ng bansa na nakapalibot dyan sa atin, no, sa West Philippine Sea. Deployed in Lawak Island and in Patan. Pumapalag na tayo. Ang problema lang, mas maraming barkong pangbanggaan ng China. Ayun nga, yung kasasabi ko lang kanina, no, na nakikipaglaban na nga tayo sa sakali, no, bumabangga na rin tayo. Kaso baka maubos tayo dahil sa dami ba naman ng barko ng China at tayo uunti lang. Baka maubos yung mga barko natin. Kaya kailangan na po talaga natin ng suporta ng Amerika na maglayag dyan sa West Philippine Sea. Kasi hindi po pwede makipagsabayan talaga tayo ng banggaan. Baka lahat po ng barko natin ay wala na pong matira dahil lahat na po ay madadamage. Mahirap naman po yun dahil alam naman po talaga natin na dumog o sa dami po ng barko ng China ay hindi po uubra yung dami ng barko natin talaga. Hanggang kailan masusustay ng PCG ang pakikipaglayaan? Ubusan na ba talaga to ng mga barko? Ano sa palagay niyo? I-komento sa baba ang salo. Ayun lang po, no, ate po nagawa ng reaction video, ang napakagandang video to ni Melv's Castle. Sana nga palag-palag na ang Pilipinas. Matagal na po nating inaantayan na pumalag po tayo at hindi po porke pumalag tayo ay magkakaroon na po ng gera. Hindi po ganun. Marami pong bansa ang pumapalag po sa China, wina-water cannon sila, tinataboy sila sa teritoryo nila pero hindi naman po ginagera ng China.
Para lang po maramdaman talaga ng China na tayo po ay hindi basta-basta. Sana po magdire-diretso po to kung totoo man na tayo ang unang bumangga sa CCG. Yun lang po, no? Don't forget to subscribe sa channel ni Melvs Castle. Nasa description ng link na kanyang video para makapag-subscribe kayo sa kanyang channel. And don't forget to subscribe sa aking channel para ma-update ka kapag naglalabas ako ng ganitong reaction video. Like this video. Kung nagustuhan mo ating reaction video, comment down below kung ano sa loobin mo sa napanood nating video ni Melvs Castle. Maraming salamat. Ingat po kayo lahat. God bless and peace out. Bye.